Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sabi nga daw, ang traffic sa Metro Manila ang isa sa may pinaka-worst na traffic sa mundo. Kaya naman, parang naging part na ito ng buhay natin at kahapon April 10 ay naglabas ng resolusyon ang Metro Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Council MMC na humihimok sa mga local government units or LGUs na ayusin ang trabaho mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang resolusyon na ipinasa noong Pebrero 28 ay naglalayong mandato sa lahat ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa National Capital Region o NCR na magpatibay ng parehong pinabagong schedule ng oras ng pagtatrabaho. Inirerekomenda din nito kay Pangulong Marcos ang pagpapalabas ng executive order para ipatupad ang resolusyon sa mandatoryong batayan na epektibo ngayong April 15. Binigyan din ng isang komprehensibong pag-aaral na isinagawa ng MMDA ang pangangailangan para sa mga makabagong hakbang upang matugunan ang pagsisikip ng trapiko. Kailangan ng executive order para maisagawa o maipatupad ang resolusyong inihain ng MMC. Ang hakbang ay bilang tugon sa patuloy na mga issue sa pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila na nangangailangan ng mga makabagong solusyon upang mapabuti ang mga kondisyon sa pagkukommute at mapahusay ang kapakanan ng mga mamamayan. Binigyang diin din ng mga natuklasan ang potensyal na bisa ng pagpapatupad ng isang standardized working schedule para sa mga opisina ng gobyerno, lalo na sa mga peak hours sa pagbabawas ng traffic congestion. Ang traditional na 8 a.m. hanggang 5 p.m., ang mga oras ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno ay natukoy na nag-aambag sa pagsisikip ng trapiko sa panahon ng rush hour sa Metro Manila dahil umaayon ang mga ito sa karaniwang oras ng pagtatrabaho ng mga pribadong kumpanya. Sa pagpupulong ng Bagong Pilipinas sa Town Hall sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan kahapon, inuulat ni MMDA Acting Chairman Romando Artes ang 17.68% na pagtaas ng traffic volume mula 2019 hanggang 2023. Noong 2019, humigit kumulang 3,087,980 sasakyan ang dumaan sa mga pangunahing daanan kumpara sa humigit kumulang 3,634,233 sasakyan noong nakaraang taon. Pagpapagaan sa isang panayam sa telepono ng The Star, sinabi ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora na ang mga miyembro ng MMC, ang 17 alkalde sa Metro Manila ay lumagda at inaprubahan ang resolusyon. Sinabi ni Zamora na ang pangunahing layunin ng resolusyon ay upang mabawasan ang problema sa trapiko sa kabisera ng bansa. Napag-usapan at naaprubahan ang resolusyon noong huli nating pagpupulong. Napagkasunduan namin na basta nasusunod ang 8 oras ng trabaho, walang magiging problema. Aniya, sinabi ni Zamora na ang mga LGU ay magpapatuloy din sa pagkakaroon ng mga tauhan ng skeleton forces simula alas 4 ng hapon hanggang alas 5 araw-araw, lalo na sa mga frontline department na laging nakaduty sa panahon ng emergency cases. Pinahusay na trapiko, ang dami ng trapiko sa Marikina City ay inaasahang bubuti sa mga bagong oras ng trabaho na ipapatupad sa Metro Manila LGUs. Ginawa ni Mayor Marcelino Teodoro ang pahayag habang tinatanggap ang resolusyon ng MMC. Makakatulong ito sa pagbawas ng volume ng sasakyan, sabi ni Teodoro sa isang text message. Idinagdag niya na pumapayag sila na na-adjust ng oras ng trabaho para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito,
nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!